Master Jet, may premium arrears din po ako. Sa GSIS po ito, no? Anong dapat ko pong gawin? Kung napapansin po ninyo, yung premium arrears po niya, umabot na ng 108,000 pesos. Di ba po ito pong premium arrears na ito ay nangyayari yan kapag yung inyo pong actual remittance sa premiums doon sa GSIS ay mas mababa kaysa dapat pong remittance. O kaya ay walang remittance talaga sa case na wala kang sahod o kaya ay hindi po nag-remit ang agency. Ang pinakauna talaga dyan mga master na matuturo natin na reason ay ito po, no? Yung delay o walang remittance o kaya ay kulang na na-remit. Ayon sa sender po, from teacher 1 naging master teacher 1 daw siya. Tapos from master teacher 1, recently naging master teacher 2 na siya. So yung mga promotions na yan, kung hindi po agad na naibigay yung tamang sahod doon sa bagong posisyon mo, ay nangangahulugan po yan na kulang yung naging actual remittance sa GSIS. For example, teacher 1 naging MT1, napakalaki po ng diferensya ng sahod, napakalaki din po ng diferensya ng premiums na dapat bayaran sa GSIS. Kung inabot ng isang taon bago mo natanggap yung sahod sa MT1, edi isang taon din po na kulang yung payments doon sa GSIS. Ganyan po ang nangyayari. So sa agency po talaga yung susi para ma-solve ang problemang ito. Dapat po na yung kulang doon sa naibigay na sahod ay maibigay kang teacher. Dapat po, no? Na mayroon pong salary differential kung tawagin natin. Salary differential due to promotion o kaya ay salary differential due to step increment. At yung differential na yun, bawasan pa rin ng 9% na portion intended pambayad doon sa GSIS para po doon sa mga arrears. Of course, kulang po yan kasi dagdagan pa yan ng government share na equal to 12% naman. Yung premiums na yan galing sa differential at yung share ng government, yun po ang magiging pambayad doon sa arrears ng inyo pong premiums doon sa GSIS. At ayon sa GSIS, kung one time na binayaran yung mga arrears na yan, ay dapat naka-identify doon sa remittance kung magkano yung intended remittance sa bawat particular month. Para ang posting ni GSIS ay ma-post niya doon sa buwan kung saan intended yung certain amount ng arrears na yan para ma-fully paid siya doon sa GSIS Touch. Yung iba raw kasi upon remittance, lump sum po at walang notice kung para saan, para anong buwan at taon, kaya ang nangyayari doon po siya pumasok sa isang particular month lamang. Kaya may mga months na negative yung arrears, may mga months naman na positive yung arrears. Pero kung tutuusin po, kapag ganun po yung nangyayari, ay yung breakdown lamang yung nagkakaproblema. Pero siguro pagdating po sa total, ay mawawala naman po siguro yun si arrears kasi may payment naman. No, yung breakdown lang sa every month ang medyo may problema. So, si agency po, no, yung una po ninyong tanungin tungkol dyan, at puntahan nang sa ganun ay maisaayos po yan. And if ever mayroon pong remittance na nagawa sa GSIS o sa agency, ay that's the time na si GSIS naman po yung puntahan para ma-reconcile yung naibigay na payment ni agency para hindi na mag-reflect as arrears sa inyo pong account.